Parang may mga nagko-comment po kung ano kasi merong ano po ako. So sinerge ko po siya and base po dun sa pagkakadescribe ng klase ng condition ko, yun po yung mga taong nakakagawa ng mga bagay na hindi na papag-isipan base po sa trauma na nararanasan nila noon. So, parang po sa akin, siguro kaya ko po na ano yun, kasi parang nagsisik po ako ng attention, kasi hindi nga po ako inaano ng magulang ko. And kahit yung mga, wala po akong kaibigan, or yung boyfriend ko po, ganyan, hindi naman po sila ganun kaano. So, nasa isip ko po, siguro kaya ko siya nagawa, kasi ganun na po yung nasa isip ko. And nung umpisa ko na nagbibigay na po ako ng statement, siguro po yung tumatakbo na nasa isip ko na parang panindigan na lang ganun. Kahit po sobrang nakakaano kasi hindi ka kinakabahan? Yun po, kinakabahan po ako nung una kasi sabi ko po kawawa naman si kuya, lalo na nung laman ko po, ayun, pinapaalis po kayo, ganyan. Wala, napaalis na kami. Napaalis na talaga kami. Nandun na kami ngayon. Kung makikita kayong nandun na kami sa biyanan ko nakatira, napaalis na kami. Kasi nakapamako kami doon sa tinitirahan namin na magbiyahe kasi siya graduation. Sabi na aabutan namin siya kahit kalahati dahil doon sa biyahe niya. Tumigil na-sustain. Yung ano ko kasi sana, ilang araw yung lumipas 28. Nangyari yun, di ba? Nilabas mo yung post ng 29. Umandar pa yung mga ilang araw Ang daming araw para lumabas, para sana bawiin mo. Hindi na umabot sa punto na gano'n. Pati nung nandun na sa studio, di ba? Kasi syempre, moment of truth na yan kasi kay Senator na, tapos nag-agree ka nung una for lie detector. Opo. Yun po, nung time na din po na yun, po kasi sobrang daming camera pong nakaharap sa akin. Kagayan yan, umano po yung tatay ko. Sa buong buhay ko po, never ko yan nakita umiyak. Kahit namatay po yung mama niya, lolo ko, never ko po yan nakita umiyak. Ngayon lang po, ngayon ko lang siya nakita gumanyan ganyan. Tapos kanina po, tinapat nila ako. Sabi po ni mama, kung ano na nangyari. Para po nagsasorry na siya kasi yun nga po, kung i-aano po ninyo yung kaso, wala po silang pang sa akin. So sabi po ni mama, sana maintindihan mo. Hindi ko naman po maipipilit kasi alam ko rin naman po na wala din po sila mama kasi ako nga lang po yung nag-aano sa amin nagtatrabaho, pati yung kapatid ko po, sila po sa bahay lang. Tapos yung papa ko po, hindi naman po tuloy-tuloy yung trabaho niya. Nag-external po siya sa construction. Tapos wala po nung nangyari po. Hindi na po siya nakakapasok kasi sabi po niya, natakot po siya baka mahulog daw po siya sa or maano niya yung sarili niya, mag-rider. Kasi nga po, yung isip niya, iniisip po niya yun sa akin, kaya hindi na po siya pumapasok. Una-una kasi si ma'am, sana bago mo ginawa yung pagpo-post, siyempre kumalit kasi ma'am talaga Sana iniisip niyo yung magiging consequences nun ma'am. Yung cyber libel ma'am, hindi ganun kagaan na kaso. Sobrang bigat nun. Akala ng iba ganun lang kagaan na yung cyber libel ilang buwan ka lang makukulong. Tanong ko sa inyo, bakit nagawa niyo yun? Tsaka, ang gusto kong itanong talaga, ma'am, yung rason, tsaka yung dahilan niyo, ma'am. Bigyan niyo ko ng dahilan kung bakit hindi ko kayo talaga ipakukulong. Kasi ma'am, talagang hindi lang ako, hindi lang yung pamilya ko, hindi lang yung kumpanya ni Mobit, pati yung buong ride, yung buong sabayan ng mga rider naapektuhan namin. Ang dami, hindi lang isa. Hindi lang yung kumpanya. Kaya bigyan niyo ko ng dahilan kung bakit hindi ko kayo pakukulong. Meron po akong dalawang dahilan. Una po, syempre, para sa pamilya ko, para sa anak ko. Kagaya nga po ng sabi ko, ilang taon ko po yan silang linaban. Na ako lang po, kinakaya ko po lahat. Kahit hindi po ako masyadong lumalapit kila mama, nagbabantay lang po talaga sila. Sinaano ko po yun kasi ayoko pong wala na nga po silang tatay, wala pang kwenta ang nanay.
Kaya sabi ko po, kahit okay lang kasi para naman po sa kanilang dalawa. And siyempre po para sa nanay at tatay ko, kapag nangyari po yung gano'n, sila po ang unang mahirapan. Kasi po, yung dalawang bata, siyempre, paalagaan po nila. Mahirapan po silang ibaliwan. Wala ka din na problema. Namatay yung kuya ko. Namatay yung mama ko. Kaya hindi namin siya may pagamat-kamot ko. Kasi po, minsan po, nagsisinungaling po siya sa amin. Minsan nga po. So ito po guys, ito po ang aking reaction video. Naapektahan po yung mga magulang noong babae na pasahero nung rider na Move It. Iyak nang iyak doon sa harap po, mismo sa doon sa saan ba yun? Sa police station, sa station. Kung baga doon sila mag-usap-usap sana. Kaso yung mga magulang niya ang tawag nito, nanghingi ng pasensya doon po sa rider na kasama namin na Move It, dahil wala naman po kasalanan yung riders talaga, ginawa lang ng kwento. So ang nangyari para sa akin lang, Paps, natutulungan ka naman ni Rafi Tulfo at isa pa, tao lang din tayo. Oo, nagawa ng passenger sa'yo, medyo medyo masaklap talaga. Pero tao lang po tayo at siyempre marunong naman tayo magpapatawad dahil po kawawa rin naman po yung babae at pinagsisihan po niya. Kaya Paps, sana po patawarin niyo mo Paps, dahil tao lang tayo Paps. At sa kabila ng nagawa ng babae Paps, isa pa, natutulungan ka rin naman at mayroon ding nagbago sa buhay mo. Hindi lahat ng mga tao na gumagawa pala ng mali sa'yo, yan talaga ay mali talaga resulta. Mayroon din palang mga tao na gumawa na nakakatulong sa atin, na gumawa ng masama, pero yung palang sa kabilang yung resulta noon is yun ay nakakatulong po sa atin. Kagaya ng nangyari sa iyo, parang aksidente na nangyari. Malaking tulong din po sa babae dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ka rin matutulungan po ni Rafi Tulfo at hindi ka magkakaroon ng sarili mong motor at siyempre bibigyan ka rin ng pera. Yung Paps, parang rin Paps, parang siya yung daan Paps para matulungan po tayo sa kabila ng ginawa niyang masama sa iyo. Kaya Paps, palambutin mo na yung puso mo na patawarin mo siya dahil kawawa din naman at may mga anak din po siya. Para sa akin, masakit talaga yung ginawa niya, pero masakit, pero sa kabila ng lahat nakakatulong din naman. Kaya Paps, yun lang po Paps. At sa mga Move It riders, lagi po tayong mag-iingat at hindi po tayo makipagkwentuhan masyado sa pasahero, at kung magbiro po tayo, kikilatisin natin yung passenger kung pagbiro din o hindi. Pero hanggat maaari, iwas po tayo para hindi po maulit yung nangyari sa ating kasama na ganito, na Tulfo, ganyan kasi pinagbintangan. At least nababawi rin naman Okay? Yan lang po ang aking reaction video. Hope na mapatawad ni Paps dahil kawawa rin naman yung tao at saka yung magulang. Tingin ko rin kasi parang siya lang po yung inaasahan talaga sa magulang niya dahil medyo may edad na at grabe napaka-stress ng magulang niya. Ayun Paps, saludo ako sa iyo Paps. Maraming salamat. Hope na patawarin mo.